Dr. Vito, nakakataas po ba ng blood sugar ang pag-inom po ba ng kape? Kasi may mga kape po na caffeinated and decaffeinated. Ang sagot po dyan kasi most people, kadalasan, karamihan sa mga tao, wala namang epekto talaga ang pag-inom ng kape. Maliban na lamang po talaga, tumataas ang sugar po ng mga pasyenteng umiinom ng kape kapag gumagamit po sila ng sobrang matamis o sobrang tamis na asukal or paggamit po ng mga artificial sugar like yung mga sucrose and fructose, maaari po makataas po ng sugar po kung kayo po ay gumagamit po talaga nito. Pero kasi ano po ba ang safe po sa atin para hindi po tumaas yung ating sugar? Yung paglalagay po ng mga artificial sugar kung kayang limit. Kung kaya naman po ng mga simple stevia or yung brown sugar, safe po yan sa atin. Pero gaano po ba dapat natin ililimit yung pag-inom ng kape? Kung kayo po kasi ay wala pong diabetes ha. Kasi magkaiba po kapag meron ng diabetes. So kung wala po kayong type 2 diabetes or type 1 diabetes, safe po sa atin at least 400 milligrams of caffeine. Ilang tasa po yon? Kung susundin natin, around 3 to 4 cups per day. Ibig sabihin, ito po yung mga tasa na kailangan nyo ilimit. 3 to 4 cups lamang ha. Pero sobrang dami po niyan. Okay? So ngayon, sa some studies kasi, maaari po kasi itong maka-apekto kung short term. Yung ibang studies, maganda naman ang benefit po for long term. So depende po kasi kung anong study po yung binabasa ninyo pagdating po sa kape. Okay, so kung kayo po ay merong type 2 diabetes or type 1, so yung katawan po, nagbabago po kasi kung paano po ginagamit ng katawan yung insulin para pababain po ang sugar nyo kung kayo po ay uminom ng kape. Pero ano po yung safe sa inyo kung kayo po ay may existing condition kagaya po ng diabetes? At least 200 milligrams of caffeine o at least 1 to 2 cups per day po yun ha, per day po kapatid. So ang mga pasyente po kasi sa atin is yung caffeine may vary po kasi yung epekto, magkakaiba po talaga ang epekto niyan sa tao. So minsan kung tingin mong hindi para sa'yo at may nararamdaman kakaiba, consult your healthcare professional. Wala pong masamang magpakonsulta para ma-verify kung galing po ba yun sa kape. So ano po ba yung ating key po dito? I-limit po natin yung pag-inom din po ng kape kung kaya naman ng mga once lamang or twice per day. May sakit ka man na or condition na diabetes or wala. At kung kaya naman pong gumamit ng mga simple na pampatamis, example, stevia, o paggamit po ng konting lagay lang po ng muscovado, or minsan kapag gumagamit kayo ng gatas, para din po kasi may asukal na yon. Nang sa ganon, maiwasan po natin yung pagtaas ng sugar. So kung kayo po ay umiinom po ng coffee, hindi naman po nakakataas ito ng sugar kung kayo po ay gumagamit po ng tamang pampalasa lamang at hindi sobrang asukal at artificial sugar. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong manggagamot.